Hawak ang kutsilyong matalas ni Daryl na dala niya mula pa sa bukid. Sa pagkakakita niya ng tricycle ng kanyang bayaw sa kanilang compound, bigla na lamang itong nagwala dahil matagal na ang bulong-bulungan sa kanila na pinupupuy daw ng bayaw niya ang mismong asawa nito. Panay ang katok noon sa pinto ni Daryl pero walang nagbubukas at walang sumasagot. Pero alam ni Daryl na nasa loob ang asawa niya at ang anak nitong maliit pa lamang. At kung nasa labas ng bahay ang tricycle ng kanyang bayaw na asawa ng mas nakababata niyang kapatid na babae, ay nasaan siya? Kaya naman kahit sino, lalo na kung lalaki ka, mag-iisip ka agad kung bakit nandoon ang bayaw mo. Tapos alam mong may chismis na nga na sinusungkit o tinitikman ang misis mo. Kaya nang walang sumasagot mula sa main door, pinagsisipan ni Daryl ang pinto. Hindi kasi iyon mabubuksan ng pwersahan agad-agad. Pero dahil sa tindi ng galit ni Daryl, sa ilang pagtatangka niya na sirain ang pinto, ay nagawa niya itong mabuksan. At pagkapasok niya, ayon sa mga saksing nakakita noon, ikinayod pa ni Daryl ang kutsilyo sa pader bago tuluyang pumasok na nagpupuyos sa galit. Kahit putik-putik ang paa niya, umakyat siya ng mabilis sa kwarto nilang mag-asawa. Pagdating niya sa pintuan ng silid, sarado ring ito kaya sinipa niya ulit ang pintuan. Doon na tumambad sa kanya ang asawa niyang naka-pek-pek shorts na mabilis na nagsisiper. Pero alam ni Daryl na may ibang tao sa loob ng kwarto nila. Nagwawala na siyang hinahalughog ang buong silid hanggang sa nalaman niyang nasa CR ng kwarto nilang mag-asawa. Nagtatago ang bayaw niya na si Ramil Lopez. Doon niya na inundayan ng saksak ang PVC na pintuan ng CR. Grabe ang nangyaring ito mga kaibigan. Pero hindi na ilathala sa social media o sa balita dahil sa kahihiyan ng pamilya. Kaya minabuti na lamang na huwag itong isa publiko. Pero atin nang mapapakinggan ngayon ang kwento ni Daryl Marcos, isang empleyado ng munisipyo sa Bilasis, Pangasinan at nagsasaka rin. Taong 2007 lang nang naganap ito. Kaya't umpisahan nating ibuod ang kwento. Si Daryl ang panganay sa magkakapatid. 30 anyos na siya nang mapangasawa niya si Mika. Pero bago iyon, may mga nangyaring hindi mo alam kung matatawa ka o maiinis ka kay Daryl. Dahil itong si Daryl, ayon sa mga tito niya, ay parang may sinto-sinto kapag sinusumpong. Bigla-bigla na lang kung ano-ano ang naiisip na gawin. Hindi siya special child pero minsan parang may kulang sa pagproseso ng isip, lalo na kapag nadadala ng emosyon. Pero kahit may ganong ugali, matino naman talaga si Daryl. At higit sa lahat nakapagtapos siya ng pag-aaral at nakapasok sa trabaho sa munisipyo. Doon niyan nga nakilala ang isang babae bago pa si Mika, isang teacher na muntik na niyang mapakasalan. Sa isip niya, bago natin ituloy ang kwento, dapat ding malaman na ang pamilya ni Daryl ay nasa abroad ang nanay at tatay. Kaya may malaking bahay sila, 2 palapag, konkretong bakod, at maayos na ari-arian. Ibig sabihin, sa probinsya, ang tingin ng tao sa kanila ay may kaya. Ito rin ang dahilan kung bakit medyo mataas ang loob ng ama ni Daryl, si Alfredo Marcos. Balik tayo sa teacher. Araw ng Sabado iyon, Pebrero 2004, nang sabihin ni Daryl na magmamano at mamanhikan na raw sila sa teacher. Kakauwi lang ng tatay niyang si Alfredo mula Italy, kaya game din ito. Proud, may pera, at mukhang excited sa ideya na ikakasal na ang panganay niya. 2 kotse ang ginamit nila nang umalis sila ng mga 10:00 ng umaga. Tumungo sila sa Piaz, Bilasis, kalapit barangay lang ni Daryl. Doon nakatira ang teacher. Pagdating nila, nagkatay agad sila ng kambing, bumili ng ilang kilo ng karne, pati baboy. Para bang formal na talaga ang pamamanhikan. Nag-inuman na rin, nagkainan, at napasubo ang pamilya ng babae sa pag-entertain sa kanila. Pero may isang malaking problema. Ang mismong teacher, ang babaeng sinasabing papakasalan ni Daryl, ay hindi lumabas. Nagkulong ito sa kwarto. Nagtataka ang mga magulang nito kung anong usapan ang meron sila ni Daryl. Kaya tinanong nila ng diretso, ano ba talaga ang napag-usapan ninyong dalawa? At doon na nalinawan ng lahat, walang usapan. At higit sa lahat, hindi pa nga sila opisyal na magkasintahan ni Daryl. Nanliligaw pa lang pala si Daryl. Siya lang ang nag-isip na may kasal nang mangyayari. Siya lang ang nag-imbento sa utak niya
na may formal na kasunduan. Parang pinagtagni-tagni niya ang mga sitwasyon at binuo ang sariling kwento ng engagement na hindi naman totoo. Dahil ayaw mapahiya ng pamilya ng teacher, sila na mismo ang nakipag-usap kay Alfredo. Maayos nilang sinabi na baka nag-imagine lang si Daryl. Pero iba ang dating nito kay Alfredo. Sa halip na tanggapin ang paliwanag, nagyabang pa siya. Kesyo may pera sila. Kesyo galing abroad. Kesyo kaya raw nilang ituloy ang kasal kahit ano pang hinihingi ng pamilya ng teacher. Para bang binibili nila ang anak ng pamilya. Hindi nagustuhan niyo ng mga magulang ng babae. Sinagot nila si Alfredo, "Kung ipinagyayabang niyo ang abroad, kami may sariling lupa na sinasaka kahit nandito lang sa Pilipinas. Nabubuhay kami ng maayos, hindi kami nagpapaalila sa ibang bansa." Doon na hindi nagkaintindihan ang dalawang pamilya. Nagkapalitan ng salita, nag-init ang mga pananalita nila, at nauwi sa tensyon ang simpleng araw na sanay pamamanhikan kuno. Pag-uwi nila ng hapon, wala ring nangyaring formal na kasunduan. Galit na galit ang tatay ni Daryl. Puro dura at mura. Sinasabi niyang nababaliw ang anak niya dahil bakit niya sinabi na ikakasal sila gayong wala namang usapan. Ang ibig sabihin, si Daryl ay sobrang assuming at minsan ay may sariling mundo. Kaya natin na ikwento ang bahaging ito ng buhay niya dahil dito malinaw na may tama nga si Daryl sa pag-iisip. Pero mabait naman siya. Hindi siya nananakit ng tao, maliban na lang kung ginagago siya. Pero kahit ganoon pa ang nangyari kay Daryl noong unang beses siyang napahiya sa teacher, hindi siya tumigil sa paghahanap ng makakarelasyon. 30 na kasi siya noon at halos lahat ng kabatch niya ay may asawa na. Dahil sa edad niyang 29 hanggang 30, wala pa rin siyang napapangasawa. Ang mas mabigat pa, naunahan pa siya ng 2 kapatid niyang babae. Lalo na si Divina na noon ay kasal na kay Ramil Lopez na siya rin palang magiging bayaw niyang hahantong sa malaking gulo sa huli. Sa kalagitnaan ng 2004, dito na nagsimulang umikot ang kapalaran ni Daryl. Nakilala niya si Mika Ortez, hindi sa personal, hindi sa trabaho, kundi sa cellphone. Textmate lang noong una dahil uso iyon sa panahong iyon. Ang pakilala ni Mika, taga Samar daw siya sa Visayas, pero nagtatrabaho sa Maynila bilang waitress sa isang karinderya. Mabilis lang ang biyahe mula Maynila hanggang Pangasinan, kaya hindi nagtagal ay nagkita rin ang dalawa. Pagkakita pa lang, halata na agad kung bakit nabighani si Daryl. Maganda si Mika, maputi, maganda ang katawan, at may dalang presensyang bihira niya makita sa babae. Pero hindi lang si Daryl ang nabighani. Nagustuhan din ni Mika ang buhay ni Daryl, lalo na nang makita niyang inuwi siya nito sa malaking bahay ng pamilya Marcos. Noong mga panahong iyon, 3 pa silang nakatira roon, si Daryl, ang bunsong kapatid niyang si Divina, at ang bayaw niyang si Ramil. Nandoon din ang unang anak ni na Divina at Ramil. Mukhang naakit si Mika sa estado ni Daryl. Wala namang masama roon, dahil nang malaman niyang si Daryl lang ang nag-iisang lalaki sa 3 magkakapatid, at siya rin ang magmamana ng malaking bahay. Parang nakita niya ang kinabukasan. Ang sunod na kapatid ay may asawa na at nakatira na sa ibang baryo. Kaya sa kanilang compound, ang naroon lang talaga ay si Daryl, si Divina at si Ramil, kasama ang isang bata. Dahil sa bilis ng pangyayari at dahil parehong may hinahanap sa buhay ang dalawa, hindi nagtagal, ilang buwan lang matapos mag-meet up nila at nagpakasal na sila. Opisyal ng bahagi ng pamilya Marcos si Mika Ortez Marcos. Umuwi pa ang mga magulang ni Daryl mula Italy para saksihan ang kasal. Bongga ang naging handaan. 6 na baboy ang kinatay. Maraming handa, maraming bisita. Ang dumating lang sa pamilya ni Mika ay ang tatay nito. At ang pamasahe pa nito ay sinagot ng mga magulang ni Daryl. Ayon sa tatay ni Mika, mahirap daw lang talaga ang buhay nila sa Samar. Pero kahit ganoon, taos-puso siyang nagpapasalamat dahil mukhang aangat na nga ang buhay ng anak niya dahil kay Daryl. Ang problema lang, dahil sa iksi ng panahon ng kanilang pagkakilala, hindi pa talaga nila lubos na kilala ang isa't isa. Si Mika, isang babaeng nakilala lang sa text, ay mabilis na naging asawa ni Daryl nang hindi man lang napatunayan kung sino ba talaga siya
at kung ano ang tunay na pag-uugali nito. 2 buwan matapos ang kasal, nagbuntis si Mika. Hanggang sa manganak siya, lalaki ang anak nila. Lahat ay natuwa, lahat ay nagsabing mas mapupuno pa ang bahay. Pero hindi rin nagtagal, unti-unting lumitaw ang problema. Magkakasamang naninirahan ang 2 pamilya sa isang bubong, sina Daryl, Mika at ang kanilang anak, kasama nina Divina at Ramil na may anak din. At habang lumalaki ang anak ni Daryl, may napapansin ang mga kapitbahay. Iba raw ang itsura ng bata, iba raw ang ilong, iba raw ang mata, iba raw ang tindig, hanggang sa ang bulong-bulungan ay lumakas. Parang si Ramil daw ang tunay na ama ng anak ni Mika. At dito na nagsimulang umikot ang chismis na iniiputan si Daryl ng mismong bayaw niyang si Ramil. Si Ramil, kahit matagal nang may pamilya, ay walang matinong trabaho. Sa madaling sabi, dakilang tambay. Pa-extra-extra minsan sa construction, pero hindi nagtatagal dahil parang wala siyang sipag. Umaasa lang siya kay Divina, ang asawa niya, na noon ay may pwesto sa palengke at nagtitinda ng karne. Pero ang puhunan nila roon ay galing pa rin sa nanay at tatay nilang nasa abroad, hindi kay Ramil. Ibig sabihin wala naman talagang naitulong ang gagong ito. At ang pinaka hindi parihas para kay Daryl, siya ang panganay, siya ang lalaki, siya ang inaasahang dapat tumanggap ng remittance ng mga magulang nila. Pero hindi, si Divina ang kumukuha ng padala. Tapos hahatian na lang si Daryl. Sa simula, ayos lang naman kay Daryl. May sahod siya sa munisipyo at may sarili siyang lupa na sinasaka. Kaya may income naman siya kahit papano. Masipag naman si Daryl. Nagtatrabaho sa munisipyo sa umaga, tapos inaasikaso ang palayan pag may oras. Pero unti-unting nagbago ang lahat nang mapansin niya na parang si Ramil ang nakikinabang sa pera na padala. Lagi itong may pambili kahit wala namang trabaho. Ang tanong, saan nanggagaling ang pera ng tambay? Siyempre kay Divina. At si Divina naman ang humahawak ng padala ng pamilya. Habang tumatagal, papaliit ng papaliit ang naibibigay na hati kay Daryl. Dito unti-unting naipon ang galit niya. At sumabay pa ang chismis tungkol kay Mika at Ramil na kunoy may relasyon ang dalawa. Simula noon, halos araw-araw na ang bangayan nina Divina at Daryl. Hindi na mapigil ang tensyon. Pinapalayas na ni Daryl ang kapatid niya. Sabi pa niya, si Ramil ang lalaki. Doon kayo tumira sa bahay nila. Bakit dito pa kayo nakikitira? Ang gusto lang naman ni Daryl ay maghiwalay sila ng tirahan. Para klaro. Para walang gulo sa pera. Walang gulo sa chismis. Pero matigas ang ulo ni Divina. Palagi niyang ipinagtatanggol si Ramil. Sabi raw nito, gawa-gawa lang ng kapitbahay na inggit sa buhay nila ang lahat. Pero si Ramil, tahimik lang. Hindi dahil inosente siya, kundi dahil alam niyang hindi siya sasantuhin ni Daryl. Lalo na kung sumumpong ang pagkabaliw nito. Hanggang sa isang gabi ng inuman, nagharap ang 2 lalaki. Nandoon ang ilang kapitbahay, nag-iinuman, nagkukwentuhan. Tahimik lang si Daryl sa umpisa. Tahimik din si Ramil, parang walang nangyayari. Pero kumukulo na ang dibdib ni Daryl. At nang may narinig siyang biro na tumatawa tungkol sa chismis, biglang nagdilim ang paningin niya, walang sabi-sabi. Hinampas ni Daryl ang ulo ni Ramil gamit ang bote ng beer. Pumutok ang bote, sabay bagsak si Ramil sa lupa. Hindi nakagalaw ang lahat sa sobrang bilis ng pangyayari. Pagdapo ni Ramil sa lupa, bumagsak ito. Sabay sunod-sunod na tadyak at suntok ang ibinigay ni Daryl. Binugbog niya ito ng walang tigil. Hinila ni Ramil ang kamay niya para makatayo, pero hindi siya nakabawi. Hindi siya nakatayo dahil parang wala na siyang lakas. Sinunggaban siya ulit ni Daryl. Hinila sa damit, sabay suntok sa sikmura. 1, 2, 3. Sunod-sunod pati sa muka, tumagilid ang katawan ni Ramil. Nanginginig, nangingisay sa tama. Isa pang malakas na suntok sa panga ang dumapo. Napahandusay siya sa lupa na halos gumagapaang na. Sumigaw ang mga kainuman para awatin si Daryl, pero hindi nila mapigil. Kahit 3 pa ang humawak sa kanya, nagpapapalag siya. At kung hindi raw naaawat ng mga kainuman, baka napatay na niya ang bayaw niyang si Ramil doon mismo sa harap ng mesa ng inuman. Sa gabing iyon, hindi lang mukha ni Ramil ang nabasag, pati ang relasyon ng buong pamilya. Kinabukasan, umiyak si Divina. Hindi niya maintindihan kung bakit nagawa ng kuya niya iyon sa asawa niya.
Umiiyak niyang kinuha ang cellphone at tumawag overseas sa nanay at tatay nila sa Italy. Doon niya sinabi ang lahat. Na binugbog ni Daryl si Ramil, na muntik pa raw patayin, at tila nawalan na raw ulit ng kontrol ang kuya niya. At gaya ng inaasahan, sa pananaw ng kanilang mga magulang, si Daryl ang mali. Hindi dahil pabor sila kay Ramil, kundi dahil alam nila ang kondisyon ni Daryl. Iyong mga sumpong, iyong pag-iisip na kung minsan ay hindi pantay, at iyong pagiging padalos-dalos pag nadadala ng emosyon. Kaya nang marinig nila ang kwento, mas naniwala sila sa bunso nilang si Divina kaysa sa panganay. Habang nasa ospital si Ramil, tumawag din si Daryl sa mga magulang nila. Pilit niyang ipinaliwanag ang lahat, ang chismis, ang mga biro, ang pera, at ang kababuyang ginagawa daw ni Ramil kay Mika. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi siya pinaniwalaan. Wala pa raw siyang ebidensya, puro sabi-sabi lang daw, chismis lang daw ng kapitbahay. At sa isang tawag na iyon, ramdam ni Daryl na siya ang talagang sinisisi. Masakit man pero tinanggap niya. Pero bago matapos ang tawag, isang bagay ang pinagbigyan ng kanilang mga magulang. Ang gusto ni Daryl na paalisin na si Divina at Ramil sa bahay. Sabi nila, para matapos na ang gulo, kailangan nang maghiwalay sila ng tirahan. Doon muna sila tumira sa bahay nila Ramil, sila Divina, at iyon ang nangyari. Paglabas ni Ramil sa ospital, hindi na siya muling nagpakita sa bahay ng Marcos. Umalis na rin si Divina kasama ang anak nila. Sa madaling sabi, ang pamilya na lang ni Daryl ang natira sa malaking bahay. Naging tahimik ang mga sumunod na buwan, parang gumaan ang hangin sa compound. At hindi nagtagal, nagkabati rin ang magkapatid. Pinili ni Daryl na kalimutan ang nangyari. Pinili niyang maniwala ulit. Dahil ganoon siya, madaling kausapin, madaling mauto, at madaling magtiwala, lalo na sa pamilya. At dito na naman pumasok ang problema. Sa hindi inaasahan, naging maayos ulit ang relasyon ni Daryl at Ramil. Nagkikita sila paminsan-minsan tuwing dumadalaw sina Divina sa bahay ni Daryl. Minsan pa nga pag mag-isa lang na dumadalaw si Ramil, nagyayaya pa ito kay Daryl. Bayaw, Jollibee tayo, ilabas natin mga bata. Pero ang nakakapagtaka, pera ni Ramil ang gagastos pero hindi siya sumasama. At ang mas nakakabahala, kapag nagyayaya si Ramil, si Daryl lang at ang dalawang bata ang kumakain sa Jollibee. Ibig sabihin, habang wala sila, naiiwan sa bahay si Mika at si Ramil. Dahil wala naman talagang trabaho si Mika, nasa bahay lang. At si Daryl naman, dahil sa katangahan at sobrang kampante niya natapos na ang gulo, hindi niya naisip ang setup na ginagawa ni Ramil. Hindi niya naisip na ang simpleng pagyayaya sa Jollibee ay taktika para makaisa, para makalusot, at para makascore si Ramil sa asawa niya. Ibig sabihin habang wala ang mga bata at si Daryl, ay inaararo ni Ramil si Mika sa malaking bahay. At yun ang katotohanan sa bandang huli ng kwento. Hanggang sa isang araw, taong 2007 na, habang nasa trabaho si Daryl sa munisipyo, may isang katrabaho ang lumapit sa kanya. Sabi nito, nakita raw niya ang asawa ni Daryl sa parke, malapit sa auditorium ng Villasis, at hindi iyon ang ikinagulat niya, kundi ang sinabi ng katrabaho na may kasama daw itong lalaki. Bumaba raw ang lalaki mula sa isang tricycle bago naglakad papunta kay Mika. Nagtanong agad si Daryl kung anong kulay ng tricycle. At nang marinig niya ang sagot, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Dahil ang kulay ng tricycle ng bayaw niyang si Ramil ang tinutukoy ng kasamahan nito. Hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw. Pero kahit ganoon, pinilit niyang kontrolin ang sarili niya. Mahal niya si Mika. Mahal niya ang anak nila. O anak niya. Kung totoo ngang sa kanya nga iyon. At hindi lang siguro matanggap dito ni Daryl na hindi niya nalaman kay Mika bago niya ito mapangasawa, ay malandi lang talaga ito. Pero mula noong araw na iyon, hindi na nawala sa isip niya ang sinabi ng katrabaho. Alam niyang inaahas pa rin siya. Alam niyang may ginagawang kababuyan sa likod niya. At habang naglalakad siya pabalik sa mesa niya, ramdam niyang unti-unting umiinit ang dugo niya. Dumating ang linggo, ilang buwan matapos ang insidente. Araw iyon na nakabike lang si Daryl papuntang bukid. 5:00 pa lang ng madaling araw, umalis na siya. Ang dala niya, kutsilyo, sprayer at panabas na nakatali sa bike.
Nagpaalam siya kay Mika na baka tanghali na siyang makauwi dahil malaki ang papasadahan niyang taniman noong sprayer. Pero hindi alam ni Mika na may nagbago sa plano. Alas 9 pa lang ng umaga, bumalik na si Daryl. Tahimik ang buong compound. Tahimik ang paligid. At pagpasok pa lang niya sa bakuran, unang sumalubong sa paningin niya ang tricycle ni Ramil. Doon pa lang, iba na ang takbo ng isip ni Daryl. Hindi nila naramdaman ang pagdating niya dahil walang ingay ang bisikleta. Paglapag niya ng bike, itinumba niya iyon na parang wala sa sarili. Tinanggal ang sprayer sa likod, hinawakan ng matalim niyang kutsilyo at diretso siyang lumakad patungo sa main door ng bahay. Sunod-sunod niyang sinipa ang pinto. Sigaw ng mga tito niya ang maririnig. "Daryl, tama na. Itigil mo yan." Pero walang lumalapit sa kanya. Alam nila ang ugali nito. Alam nila na kapag sumumpong ang kabaliwan ni Daryl, delikado siyang hawakan. Nang mabuksan niya ang pinto, doon nagsimulang maging totohanan ang matagal ng chismis. Pagkaakyat niya sa kwarto nilang mag-asawa, nakita niya si Mika. Nagzizipper pa ng pek-pek short. Nanginginig ang kamay nito, namumutla. Parehong gulat at takot ang itsura. At nang nalaman niyang nasa CR si Ramil, parang sumabog na ang ulo ni Daryl. Sunod-sunod niyang inundayan ng saksak ang PVC door. Mura, iyak, hiyawan, nagsabay-sabay na, nagkanda butas-butas ang PVC. Umaalog ang buong pinto sa lakas ng pag-atake ni Daryl. Sa loob, pilit na itinutulak ni Ramil ang pinto gamit ang kamay para hindi bumukas. Pero sa lakas ng saksak ni Daryl, tinamaan ang kamay niya. Dumugo iyon. Lumipad ang talsik ng dugo sa sahig. Hagulgol ang bata sa pagiyak na nasa bahay. Sigaw si Mika ng, "Tulong! Tulong!" Nagbunuan sila ng lakas. Si Daryl sa labas, si Ramil naman sa loob, pilit na sinasanga ang mga saksak habang nadudurog ang PVC door. Sugat-sugat na ang mga kamay ni Ramil. Nanginginig sa takot na baka pagbukas ng pinto ay siguradong patay na siya. Halos wasak na ang pintuan nang biglang may tumalon sa likod ni Daryl. Isang tito niya ang yumakap sa kanya. Isa pang tito ang humawak sa braso niya. Tatlo silang nakipagbuno para mahawakan ng patalim. Nakuha nila sa huli ito sa kamay ni Daryl. Pero si Daryl, parang asong nauulol sa galit. Kaya tinalian nila ang kamay niya sa likod. Pinadapa sa sahig. Pinipigil habang nagpupumiglas. Halos 1 oras ang kaguluhan bago makatakas si Ramil palabas ng bintana. Basang dugo ang kamay nito. Nanginginig. At sinabi ng mga tito ni Daryl sa kanya, "Umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik. Pag bumalik ka, kami na ang papatay sa'yo." Pagkaalis ni Ramil, tinanggal naman ng mga kapitbahay ang tali kay Daryl. Pagod, nanginginig, humuhugot ng hangin at wala ng boses sa kakasigaw. At ang mas masaklap, hindi pa rin inamin ni Mika ang totoo. Sabi niya, may pinapagawa lang daw na tubo kay Ramil. Hindi alam ng mga tito ni Daryl kung matatawa sila o maiinis sa babae. "Baka tubo ni Ramil ang inaayos mo," sabi pa nga ng isa. Si Daryl, halos magsama ang sipon at luha sa mukha niya. Hindi siya nakaganti, hindi niya nailabas ang galit niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya magawang saktan si Mika. Para bang martir itong si Ramil pagdating sa babae. Tumawag siya sa mga magulang niya noong araw din na yon. At doon, narinig ng mga tao sa bahay ang malakas niyang sabi, "Nahawakan ko yung ari ni Mika, basang-basa. Halatang katatapos lang nila." Sigaw ni Daryl sa tawag. Sa kanya, seryoso iyon. Pero sa mga nakapaligid, hindi nila alam kung iiyak ba sila o matatawa sa sobrang tanga ni Daryl. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga magulang niya. Akala nila, sinusumpong lang siya. Pero hindi sumuko si Daryl. May pera siya. May connection siya sa munisipyo. At may kakilalang abogado sa ganitong kaso. Kaya siya mismo, personal, ang nagsampa ng demanda laban kay Ramil, ang sarili niyang bayaw. Pero nang malaman ng mga magulang nila na umabot na sa piskalya ang kaso, agad nilang pinigilan si Daryl. Pero ayaw niyang umatras. Para sa kanya, iyon lang ang natitirang paraan para maipakita na hindi siya nababaliw at may basehan ng galit niya. Pero nang ipinaliwanag sa kanya ng abogado na hindi pwedeng si Ramil lang ang kasuhan, doon siya napahinto. Sa batas, ang adultery ay hindi maaaring isang tao lang ang managot. Kailangan pareho ang babae at ang lalaking nakaaktong nakipagtalik. Ibig sabihin,
Kung gusto niyang ituloy ang kaso, si Mika ay dapat isama at maaari ring makulong. Hindi uubra ang demanda kung iisa lang ang papangalanan. Dito nang hina ang loob ni Daryl. Mahal niya pa rin si Mika sa kabila ng lahat at hindi niya kayang ilagay ang asawa niya sa kulungan. Ang kaso ay nakasandal sa presensya ng babae at kung hindi niya ito isasama, walang hahawakan ng piskalya. Babagsak ang reklamo at mawawala ang laban niya kay Ramil. Sa huli, umatras si Daryl hindi dahil nawalan siya ng tapang, kundi dahil hindi niya maatim na makulong ang babaeng mahal niya kahit alam niyang niloko siya. Mas masaklap pa sa lahat nang maurong ang kaso at umuwi si Daryl mula trabaho. Wala na si Mika sa bahay. Lumayas ito kasama ang bata. Parang isang iglap lang na wala ang pamilyang pilit niyang pinoprotektahan. Hindi na siya kinausap, hindi na nag-iwan ng paliwanag. Sa huling bahagi ng kwento, sinundan pa ni Daryl si Mika hanggang Samar, hindi para makipag-away, kundi para makita ang anak na tanging pinanghahawakan niya. Ilang buwan siyang nagtiyaga roon, umaasang maayos pa ang lahat. Ngunit pagbalik niya, ang bata lang ang kasama niya, wala na si Mika. Ayon mismo kay Daryl, sinabi raw ng ama ni Mika na wala raw magiging direksyon ng buhay ng bata o ng apo niya kung mananatili ito sa kanilang lugar. Mahirap kasi ang buhay doon. Nakita rin naman iyon ni Daryl at sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mismong tatay ni Mika ang tumulong kay Daryl na itakas ang anak palayo kay Mika. Sa mata ng matanda, mas kaya ni Daryl ang responsibilidad, mas kaya niyang magbigay ng maayos na kinabukasan kaysa sa anak niyang si Mika. Kaya sa huli, ang bata, anak man niya o hindi, ay nanatili kay Daryl at si Daryl ang nagpalaki sa bata.